Yo, what is up guys? Magandang araw at bago ko umpisahan ng lahat, gusto ko muna magbigay ng ng malaking pasasalamat kay Sir Norberto Maragana. Idol, tagapanood ako sa trail video nyo po. Maganda ba si KRY 150 dahil marami nagsabi China raw unang masira electrical niya po. Well, ayun, honest lang talaga ha. Kasi sa dinami-dami ng mga tropa ko na naka KRY 150, KRY 200 na madalas nakakasama natin sa motocross, sa trail, ayan. Yun talaga kadalasan yung mga mindset ng ng mga ibang tao. Hindi ko nilalahat ha, pero mostly pagka narinig nila is China bike yan. Hindi tatagal yan, sirain yan, mga ganto ganyan. Let's say mga siguro, mga pangatlong encounter ko na siguro, yung KRY 150 na pula, KRY 150 na green ng tropa ko. Tapos itong KRY 200 ni Papa, medyo mahinang klase yung mga ginagamit minsan sa mga wirings nila or di kaya minsan sa pag-install din nila. So ang una kong na-experience is sa susian talaga. Pili ko mo siyang kaliwa or kanan, minsan namamatay yung panel niya. So ayun, medyo may nag-loose lang dito sa loob pero pagtanggal ko, pagkabit ko or nirewire ko lang, dinugtungan ko lang konti kasi yung mga wirings niya medyo talaga hindi ko lang sure kung sa pag-install ba or sa sukat ng mga haba ng wirings kaya medyo bitin. Kaya isipin po natin na napaka-minor lang po talaga ng issue na na naglo-loose yung mga wirings. Pero may mga motor din naman na katulad nito na mula nung kinuha nila hanggang ngayon gamit naman pa rin. Yun depende nga po talaga sa paggamit. Tsaka tanggalin po natin sa isipan natin na kapag narinig po natin na yun, China bike tong motor na to sirain talaga. So hindi po ganun. Kasi ito gamit sa trail, gamit sa motocross, baha, ayun, nilulusob namin sa baha. Okay naman. As long as hindi makakalunok ng tubig yung karburador natin. Iwasan na natin makalunok ng tubig yung karburador natin kasi for sure, ayun, papalya. Ito, one time, di lang namin nakuha ng video dati, ginamit namin yung KRY 200 nito ni Papa. Yung ilog na dinaanan namin parang hanggang dito na ata. Dito na siya banda. Nung time kasi na yun, stuck pa yung carburetor, intact pa yung mga manifold niya, papunta dito sa may airbox. Hindi basta-basta na papasukan ng tubig. Pero pagka ganyan na katulad nito, yan, napalitan na namin ng carb, tapos naka-air cleaner na lang siya dito. Syempre medyo delikado na pagkadating sa tubig, 'di ba? Pero ito, pagdating sa sa performance, syempre 200cc push rod. Hindi ko naman masasabing wala siyang lakas, hindi siya makakakyat ng bundok. Ako, ilang trail na po yung pinagdaanan nito. Kahit anong motor din naman minsan, kahit gaano kalakas, depende din po sa driver yan. Kung ikaw na sanay ka sa mga production bike, sa mga talaga, mga 250cc, 450cc, or let's say kahit mga KLX lang. Siyempre ibang usapan naman po 'yun kasi pagdating sa sa gaan, sa power. Given na po talaga kasi 'yon. Pero dito sa KRY 200 at KRY 150 natin, siyempre may i-modify po tayo na kahit konti para dito sa makina niya para kahit papaano lumakas-lakas pa siya. Although malakas na siya ha. Kahit papaano may ilakas pa siya sana. Yung goal po natin is makamura. Siyempre, hindi naman po lahat ng tao kayang mag-afford ng mga mamahaling brand, 'di ba? Pagdating sa mga enduro or kahit sa mga motor na lang din. Ito, si Rusi, tinatangkilik po talaga ito ng mga Pinoy kasi dahil nga mura. Ngayong generation ng mga Rusi na lumalabas, nakikipagsabayan na rin sa mga other brands ngayon. Ito, sige, pagka bukas bakante tayo, check natin dun sa may Rusi, yung bagong Rusi nila na KRY 200 din. So, yun, sana merong bukas available bukas doon sa may Rusi sa may Dalipe. Check natin doon bukas para tingnan natin yung bagong Rusi ngayon kasi ang pagkarinig ko mas magaan, mas pinagaan, mas pinaangas. Tsaka yung mga fairings noon medyo upgraded na or di kaya futuristic na. Yun nga, ulitin ko, wala po kasi iyon sa brand. Wala po iyon sa presyo. Nasa pag-aalaga po, kahit anong motor pa yan, kahit yung sabihin natin, yung pinakamura ng Rusi, kahit yun yung bilhin nyo, maalaga kayo sa maintenance, before and after kayo umalis or bumiyahe, gamitin yung motor, sine-check nyo muna. Kapag may mga minor na problema, pinapalitan ka agad, naku, for sure po, tatagal yung motor natin. Po kayo maniwala na kapag dinidiscriminate nila yung mga China bike. Oo, let's admit na mura siya. Pero yung goal natin is
yun nga, makamura talaga. At the same time, may enjoy natin yung motor natin. May enjoy natin yung trip natin. Ano hindi rin naman tatagal yan. Darating din naman yung araw na makakabili tayo ng mga branded talaga na motor, di ba? So, bale yun lang. Wala na akong idadagdag, guys. Pagdating sa performance, KRY 200, mas prefer ko sa inyo kung medyo medyo gusto niya ng medyo pangmalakasan talaga. Tsaka less vibrate po yung makina ng KRY 200. Compare sa KRY 150, ma-vibrate po talaga yung KRY 150 kasi nga hindi naka-balance crank. Ito naka-balance na. Bali ayun lang Sir Norberto. Thank you po sa pagsubaybay sa mga vlog natin, sa pagpanonood ng mga vlog natin sa trail, ayan, motocross. Thank you po sa pagsuporta sa mga vlog natin, and abangan nyo po yung mga vlog natin na darating balang araw, na kapag nagkaroon tayo ng schedule ulit para sa trail sa bundok, kasi na-miss ko na rin magbundok Paano kasi puro tayo tawag nun? Yun no. Puro tayo roads. Nakakamiss din magbundok. So, bali yan lang guys. Thank you po sa suporta talaga. Stick lang po tayo kung saan tayo masaya. Kung kalimutan guys, suportahan nyo po ako dito sa Facebook page natin, Unico Moto 25 Official. Lagyan nyo po ng official. Pasuyo na lang po ako kasi yung luma po nating page is na-hack po. Yung Unico Moto 25 vlog, yun. Na-hack po yun. Sayang po. Medyo madami na tayong naipon na followers doon. Pero dito sa bagong page natin, thank you po sa mga sumusuporta. Thank you po. Tsaka, syempre dito sa YouTube po, huwag nyo pong kalimutan magbigay ng subscribe. Sa TikTok na rin po. Thank you. Ingat.